mga langganglo at mga itagbak. Ano? Halos sabay ng tanong ni Bagwis at Dakila. Pagkatapos noon ay ang biglaang pagpasok ng mga ito sa kanilang katawan at dito na nila ipinaliwanag sa wisyo ni Bagwis at Dakila kung ano ang kinakaharap ng dalawa na mga kalaban na sa pagkakaalam nilang baryo na pukaw. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa pagkakasabi ng mga ito sa wisyo ni Dakila at Bagwis, ang mga langganglo ay isang uri ng nilalang na isang babae o isang matandang babae na may malakabayong mga paa. Sinasabing tinutuntun nito ang mga naliligaw na tao na mahihina man o may mga tangan. At pag natsyempo ka sa ganitong uri ng lalang, pag di mo alam ang iyong ginagawa, ay tiyak na dadalhin ka niya sa isang lugar kung saan ikay di makikita pa ni numan. Kaya nga siguro tinawag nilang pukaw ang baryong ito. At sa paglalarawan sa itsura nito, ang kanyang balat ay tuyo at magaspang. Halos parang balat na ng puno. At may mga bitak at pilat na tila sumasalamin sa mga taon ng paghihirap at karanasan. At ang kanyang muka ay kulukulubot na. At ang kanyang mga mata ay maliliit at malalalim. At animoy kumikislap sa dilim iyon. Ang kanyang buhok ay puro uban na tila ba matagal nang hindi nakakakita ng suklay. May mga bulok ng ngipin siyang nakausli mula sa kanyang labi. At sa tuwing siya'y magsasalita o tatawa, maririnig ang kanyang mababa at nakakasintak na boses. Pangalawa ay ang itagbak. Sa mundo ng mga engkanto, kilala ito bilang tagapaghatid ng kamatayan. Tinutuntun niya ang mga nalulumbay at ang may mga malalalim na hinanakit sa kanilang puso. Dahil dito, gamit ang iyong emosyon at manipulasyon sa iyong isipan, ay mapipilitan kang kitli ng iyong buhay o kusa ka na lamang magpapakamatay. At pagkatapos nito, pagpatay ka na, ay kakainin na niya ang iyong kaluluwa dahil yun ang pangunahing pagkain nito. Dagdag pa ni Ignacio Saturia na ang itagbak ay isang nilalang na hindi madaling makilala sa unang tingin, sapagkat siya'y madalas na nakatago sa anyo ng isang ordinaryong tao. Subalit sa oras na lumapit siya sa kanyang biktima, unti-unting lumilitaw ang kanyang tunay na anyo. Payat ang pangangatawan nito na halos butot balat na lamang, na animoy pinagsama ng matinding gutom at paghihirap. Ang kanyang balat ay kulay abong-abo na parang nalalapit na rin sa pagkabulok, na parang sumasalamin sa kanyang kalikasang nauugnay sa kamatayan. Ang kanyang mga mata ay malalalim na halos lubog na sa kanyang bungo at tila wala na yung puti. Sa itsura nito, isang madilim na hukay na nag-aanyaya ng kawalan ng pag-asa. Sa tuwing siya'y titignan mo, mararamdaman mo ang mabigat na bighati at bigat ng dibdib. Ang kanyang muka ay pinalamutian ng bighati, labis na manipis. May malalalim na linya sa noo at sa gilid ng kanyang bibig ay hindi siya ngumingiti. Ngunit sa bawat pagkakataong magpakita siya ng emosyon, ito'y magiging isang malamig na kindat ng kamatayan. Ibig lang sabihin nun na totoo nga, nakakaibang nilalang ang mga nakatira sa baryo Pukaw at delikado kung makakaharap mo ito. Pero kahit pa ganon, ay nagpatuloy na sina Bagwis at Dakila dahil alam nilang parte lang yun ng kanilang paglalakbay papunta sa pulong kaluluwa. Samantala, habang nagpapahilom ng mga sugat sina Ignatius at Nuria sa katawan ng dalawang magkaibigan, ay nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Balik sa dati, ibig sabihin, ang entrada ng baryo na pinasok nila kanina nung maliwanag pa
ay dun ulit sila nagsimula. Yun nga lang, ngayon ay madilim na. Malamig. Malamig na di mo mawari noon ang pisikal na kaanyuan ng paligid ng Baryo Pukaw. Dahil sa mababa ang hamog sa lugar na to. Di naman alam nung dalawa kung bakit ganun Hindi naman masyadong bulubundukin ang lugar na ito. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng mga pagtakbo ng kabayo. Tapos ay mga paghalinghing nito. Nang nilingon ni Dakila ang tabi niya para sana kausapin si Bagwis. Doon ay nakita niya si Luna. Luna? Ba't ka narito? Salitang tanong ni Bagwis. Si Bagwis, nasaan? Tanong pa niya. Dahil nawawala naman na si Bagwis sa paningin niya na kanina lang ay katabi niya. Hindi naman umimik nun si Luna. Tapos ay ngumiti lang ito sa kanya. Pagkatapos ay nawala na ito sa pag-alimpuyo ng mga hamog ng marahan. Kaya naman, inalabas na ni Dakila ang kanyang tabak at sabi niya ng walang ya. Ito nang sinasabi ni Ignatius at Nuria. Mga ilusyon lang to. Bagwis! Bagwis! Tol! Asan ka? Sigaw pa niya. Dahil ramdam niyang nasa malapit din lang si Bagwis. Ngunit bakit di niya yun makita? At mukhang di siya naririnig nito. Samantalang si Bagwis naman. Arian! Arian! Patakbo na tawag naman ni Bagwis kay Arian. Dahil sa nakita niyang tumatakbo rin naman si Arian. Ngunit di niya yun nahabol. Dahil sa napukaw na rin lang ito sa kapal ng hamog. Nang inilabas din ni Bagwis ang kanyang sandata. Dahil sa nakita nito ang isang nilalang na papalapit sa kanya na may hawak na patalim. At isa yung tumatakbo na buong kalansay ng tao na may kasuotan na gutay-gutay na tela. Walang ano-ano. Nang makalapit yun sa kanya, bigla siyang binikwasan nito ng pagtaga. Agad naman na sinanggayon ni Bagwis. Anong klaseng nilalang to? Walang ya. Buto ka na lang, buhay ka pa. Bulong ni Bagwis. Ignatius, anong nilalang to? Tanong pa ni Bagwis nang mabilisan kay Ignatius sa wisyo nito. Hindi ko makita, Bagwis. Dahil maski ako, dito sa teritoryo nila, hindi rin namin makita kung ano ang totoo. Masyado silang makapangyarihan sa baryong ito. Wika ni Ignatius. Ganun ba? Pues, papatayin ko na lang isang to. Salita ni Bagwis sabay tulak niya sa nilalang gamit ang sandata nilang nagkukontrahan at nang napaatras niya yun, sabay wasiwas niya agad ng tabak niya na may kasamang abilidad ng hangin. Samantalang sa sitwasyon naman ni Dakila, bigla siyang napaatras noon at nagtaka nang tinamaan naman siya ng talim ng isang tabak kahit na hindi yun dumapo sa kanya. Para bang may halong talim ng hangin ang bikwas ng tabak na yun sa kanya. Buti na lamang ay naisanggarin niya ang kanyang tabak. Walang yakang demonyo ka? Huwag mong sabihin may tangang ka ring birtudis ng hangin. Kalansay ka na nga lang. Wika naman ni Dakila nang masalag nito ang atake ng nilalang na kalaban niya. Nakukuha niyo na ba, mga kabagis? Dahil sa mga oras na ito, lingid sa kaalaman ng dalawa, ay silang dalawa na magkaibigan ang naglalaban sa mga oras na ito. Oo, sa pagpasok ng dalawa sa Baryo Pukaw na yun, ay di nila nalalaman na sa kanilang mga sarili na maaaring manipulado na sila ng mga itagbak o ng mga langganglo na siyang tagapagbantay ng Baryo Pukaw. Nang inatake ulit ni Dakila ang kalaban niyang nilalang, na di niya alam nga na si Bagwis dahil parehas silang nililinlang ng kanilang paningin. Muli naman nung sumalag si Bagwis. Kasabay ng pagtadyak nito kay Dakila,
na di niya alam. Nakailag naman noon si Dakila, sabay atras ni Dakila. Hindi umataking muli si Dakila dahil para bang napansin nito na kopyang-kopya ng nilalang na yon ang galawan ni Bagwis sa pakikipaglaban. Kaya't naisip nitong gamitin ang kanyang pandama sa tubig at tawag nito ng pangalan sa pagbulong ng lakanlawig. Sa pagbigkas na yon ni Dakila, isang liwanag ang bigla na lang lumitaw sa tapat ng kalangitan ng Baryo Pukaw. At mabilis na bubulusok yun pababa, direkta sa katawan ni Dakila, kasabay noon ang paglitaw ng tinta sa isang braso nito. Dahil tinawag ni Dakila ang maharlikang engkanto ng tubig upang tulungan siyang tukuyin kung ano ang totoo at panlilinlang sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Sa pagpikit noon ng mga mata ni Dakila, ay nakita at ramdam niya noon ang marahang pag-anod ng isang ilog sa kanyang wisyo. At dito ay nakita niya ang tatlong parang malalaking bato na parang sumasalat sa pag-anod ng ilog na kanyang nararamdaman. At saglit lamang nang matukoy na ni Dakila kung nasaan ang presensya ni Bagwis sa tatlong batong iyon, sa kanyang imahinasyon, agad niyang inatake ang isang bato. Kasabay ng paghiyaw ng isang nilalang at pagkatumba nito dahil sa malaking hiwa sa kanyang dibdib sa atake ni Dakila. At doon ay bigla na lamang naihangin ang napakaraming hamog sa paligid dahil ang tinamaan pala ni Dakila sa kanyang pagsugod ay ang itagbak. Kasabay ng pagkawala ng hamog ay siya namang pagkakakita ni Bagwis ng isa pang nilalang na may malakabayong mga paa pero isa yung babae, at malapit rin lang yon sa tabi ni Dakila. Nang tatakbo sana ang nilalang na yon, biglang lumitaw si Bagwis sa harapan nito. Sabay salita niya ng, Kayo lang palang naglalaro sa amin." Nakaduro nun sa pagmumukha ng nilalang na babae ang dulo ng tabak ni Bagwis habang sinasabi niya ang bagay na yun. Ngunit ngumisi noon ang babae kasabay ng pagtawa nito. Pagkatapos noon ay ang pagtayo naman ng itagbak na nakaharap na nasugatan ni Dakila, at gumisi din iyon kasabay ng paghihilom ng sugat nito, at ngumisi din iyon kay Dakila ng nakakaloko. Nang mapansin ng dalawa na unti-unti nang nagsisilabasan ang mga nilalang na katulad ng mga kaharap nilang mga nilalang. Hindi lang pala 2 o 5 ang klase ng nilalang na yun sa lugar, kundi marami. "Ngayon, ano ang gagawin niyo?" Tanong ng kaharap na nilalang ni Dakila na may kahalo ng pagbabanta at may kumpiyansang hindi na makakaligtas pa ang dalawang magkaibigan sa Baryo Pukaw. Ngunit, "Dakila, tol," usap ng dalawa ng maiksi. Pagkatapos ay lumayo sa mga nilalang na kaharap nila at nagtipong muli. At sabi ni Bagwis ng, "Kung hindi kami makakalusot dito ng santong dasalan, gagawin na lang namin na dilubyo ang baryo nyo." Sa salita na yun ni Bagwis ay banggit niya ng pangalang Akito. Malakas na pagkidlat ang yumanig sa kalangitan. Sabay nito ang malakas na bugso ng hangin, samantalang nag-uusal naman nun si Dakila na para bang kinakausap nito ang nasa loob ng kanyang katawan na engkanto ng tubig. At sa ikalawang pagkidyap ng ilaw ng kidlat
ay siya namang pagkukorte ng isang liwanag na tao at mabilis din yung bumulusok sa katawan ni Bagwis. Kasabay ng paglitaw ulit ng isang tinta sa isang braso nito. Nang mangyari yun, ay halos sabay nang nag-uusal ang dalawa ng mga salitang buhay na para ring idinidikta ng mga maharlikang engkanto sa kanilang isipan. At habang ginagawa nila ito, ay unti-unti na lang nabuo ang isang ipo-ipo na may kasamang bigat ng tubig ulan mula sa kalangitan. Maya-maya, ang mga nilalang sa Baryo Pukaw ay naghihiyawan na dahil sa bigla ng inararo ng malaking ipo-ipo ang buong baryo ng mga kakaibang nilalang. Sa katunayan, sa dilubyong tinawag ng dalawang magkaibigan ay maski silang dalawa ay nahigop ng malaking ipo-ipo na siyang patuloy na nagwawasak ng Baryo Pukaw. Dakila! Bagwis! Sigaw ng dalawa na parang di nila kontrol ang kanilang tinawag na abilidad ng kalikasan. Hanggang sa mga ilang sandali, sa pag-ikot-ikot ng dalawa sa malaking ipo-ipo na yun na siyang pumukaw sa Baryo Pukaw, ay unti-unti na silang nawalan ng wisyo dahil sa pagkahilo. Matapos ng dilubyong yon, dagat. Tunog ng paghampas ng dagat sa malaking bato. Simoy ng hangin na parang napakapresko. Naramdaman niyo ni Bagwis ang ihip ng hangin kasi para yung bumubulong sa kanya na bumangon na. Ganon din naman si Dakila. Ang mga alon na humahampas sa mga bato ay parang pumipilantik sa kanyang mga tenga na nagsasabing gumising na siya. Halos sabay na bangon ng dalawa na nooy halos magkatabi na nakahiga sa isang damuhan. Tol? Anong nangyari? Tanong ni Dakila. Ngunit kanina pa namin kayo hinihintay na magkamalay. Bangon na! Umpisan na natin ang inyong pag-iinsayo! Napangangano ng dalawa dahil nasa harapan na nila ang 5 maharlikang engkanto na nagsamaterial. Dama? At kayong lahat? Tapos na ho bang aming paglalakbay? Tanong ni Dakila. Oo, nalagpasan nyo na ang Baryo Pukaw, ang lugar na bukana ng pulong ito. Anong ibig mong sabihin, Dama? Oo nga, nandito na kayo sa pulong kaluluwa. Pag-aapurang tugon ng matandang maharlikang engkanto. Tumayo na kayo dahil habang nandirito kayo ay nananalasa na si Baltog at Balingit. Sa lalong madaling panahon ay kailangan nyo ng matutunang mapanghawakan ng aming mga kakayahan. Kung gusto nyong magapi si Baltog at Balingit. Wika pa ng isang maharlikang engkanto. Samantala, sa kabilang dako naman tayo ng kwento. Laos ka na, Mapulon! Kahit na anong gawin mo, hindi mo kami matatalo
dahil wala sa iyo ang 5 disipulo mo na siyang nagbibigay ng buong kapangyarihan mo. Bigkas noon ni Baltog dahil lingid sa kaalaman naman ni Bagwis at Dakila. Sa kasalukuyan ay kinakalaban na ni Mapulon si Baltog at Balingit. Alam ko na mayroon pa ring pag-asa. Tugon ng maiksi ni Mapulon. Mula dito ay kumabila ulit tayo ng ibang bahagi ng kwento nang biglang lumitaw naman noon si Ezekiel sa baryo nila Arian at Luna. Mga anak, nandito ako upang balaan kayo. Lumisan na kayo sa baryong ito dahil ito ang planong unang sakupin ni Baltog at Balingit. Babala ni Ezekiel sa nobya ng dalawa. Bumalik naman tayo sa pulong kaluluwa. Nanalsik sina Dakila at Bagwis sa dagat dahil sa atake ng 5 maharlikang engkanto sa kanilang pag-iinsayo. Grabe naman. Grabe, hindi ko akalain na ganito kahirap to. Salita ni Dakila na abot hininga. Tara na, kaya natin to. Salita naman ni Bagwis. Alright, yun mga kabagis ko. Woo! Ang tindi nun. Bale, hahati-hatiin na lang natin mga kabagis ang finale. Nahihirapan akong i-edit ng sabay-sabay eh. Well anyway, dito na magsisimula ang chaos o ang kaguluhan dahil kay Baltog at Balingit. So iiwan ko muna ang part na ito sa inyo. Salamat sa suportang tunay.